Matapos ang halos 15 taong pagkakakulong, makakabalik na sa Pilipinas ang pinangay na si Mary Jane Veloso na ikinulong at hinatulan ng bitay noon sa Indonesia. Sa Miyerkules siya makakauwi ayon sa isang mataas na opisyal ng Indonesia, kaya naman ang kanyang mga kaanak labis ang pasasalamat sa pinakamagandang pamasko para sa kanilang pamilya. Nakatutok si Joseph Moro. Okay, terima kasih Tuan Amal ya. Bentar, Pak. Isang nakangiti at punong-puno ng pag-asa na Mary Jane Veloso na silayan ng publiko nang ilabas siya ng kulungan sa Yogyakarta Province, Indonesia kagabi. Dinala si Mary Jane ngayong araw sa isang detention facility sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa ulat ng Agence France Presse, sinabi ng Indonesian Acting Deputy for Immigration and Corrections Coordination, madaling araw ng Miyerkules, December 18, ililipad si Mary Jane pauwi sa Pilipinas. Kinumpirma rin ito ni DFA Undersecretary Ed De Vega. Labis ang tuwa at excitement ng pamilya Veloso na pupunta dapat sa Indonesia nitong weekend para mabisita ang anak bago magpasko. Halikan namin, ipaghanda namin yung gusto niyang pagkain na yung adobong baboy. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Yun ang kuwan ko, kaya pagkakausap po namin, Tagalog siya umpisa, pero mamaya iba na yung mga sinasabi. Hindi na kuwan, kaya maalala ho niya yun. Babaguhin na naman po niya yung salita niya. Halos 15 taong nakulong si Mary Jane sa Indonesia dahil sa mahigit 2 kilong illegal na droga na heroin na nakita sa kanyang bagahe noong April 2010. Matapos ang 6 na buwan, hinatulan siyang guilty at sinintensyahan ng bitay ng Indonesian District Court na pinagtibay ng kanilang Korte Suprema noong 2011. Pero hindi bumitiw ang pamilya Veloso kahit noong taong 2015 at nakapila na si Mary Jane sa firing squad. Nakaluhod siya na nakaganon siya langit dahil nakaposas, nakapiri. Bakit ayaw mo magpaposas? Gusto ko nakatingala ako sa langit dahil ako walang kasalanan. 2 seconds na lang tumawag si Widodo na si Mary Jane Bago pumutok yung baril. Bago pumutok, nakalayo na si Mary Jane. Inapila ng mga administrasyong Aquino at Marcos ang kaso ni Mary Jane. Pero sa panunungkulan ni bagong Indonesian President Prabowo, nagdesisyon ang Indonesia na pakawala ng mga preso nilang dayuhan. Kaya hiniling ni President Marcos na isama sa review ang kaso ni Mary Jane. At noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Pangulo ang pag-uwi sa Pilipinas ni Mary Jane. December 6, pumirma ang Indonesia at Pilipinas sa kasunduan ng pagpapauwi kay Mary Jane. Sa isang pahayag, pinapurihan ng DFA ang Pangulo sabay pasalamat sa Indonesia at sa ating Department of Justice para sa lahat ng ginawa nito para mapauwi si Mary Jane. Sabi ng National Union of People's Lawyers, nasa Pilipinas ng kapalaran ni Mary Jane. So kahit na legal yung kaso sa Indonesia, dahil nailipat na yung custody physical dito, yung political ay nasa Pilipinas. Umaasa ang pamilya Veloso na sa dulo ng kanilang halos 15 taon na pakikipaglaban para kay Mary Jane ay ang pagbuo ulit ng kanilang pamilya. Nag-request po kami din kay Yusek De Vega na kapag nakalapag na po si Mary Jane sa Pilipinas, kung saan man siya airport na dalhin, ay yung pamilya po ang unang makasalubong ni Mary Jane at mayakap nila. Ang mga anak ni Mary Jane, 1 taon at 6 na taon pa lamang nang mahuli ang ina noong 2010, kaya bilang sa daliri ang kanilang mga alaala. Kaya sa napipintong pag-uwi ng kanilang mama, babawiin raw nila ang mga taon na nawala sa kanila. Yayakapin ko po ng maigpit. Namiss ko po talaga ng sobra yung mama ko. Kaya po sana po bago po magpasko makalaya na po yung mama ko. Diretso na po agad sa bahay para po masayang Pasko at bagong taon namin. Mama, ito na po yung palagi natin pinagdadasal araw-araw na magkakasama-sama rin po tayo. Masaya po yung pagpasko pero iba po yung saya pagkabuo po. Sabi ng DOJ, ididiretso si Mary Jane sa Correctional Institute for Women kung saan siya mananatiling nakadetain. Pero hiling ng pamilya Veloso, mabigyan sana si Mary Jane ng executive clemency. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.